Has the Philippine government received any official communication from the U.S. about changes in tariff rates for its products? And where are we with negotiations as the deadline for trade deals is set to end tomorrow while tariffs are set to take effect in August 1? Natanong po natin mismo sa Secretary Frederick Go at sa kasalukuyan po ay wala pa po patungkol po sa tariff at patuloy pa rin po ang pakikipagnegosasyon. Can we say po na we are at a good place po on the trade deal negotiations? Sa ating palagay, opo, dahil ang dalawang bansa naman po, ang Pilipinas at ang US, ay nagkaroon po ng pagkakasundo na magkakaroon po ng kooperasyon para sa economic development naman po ng Pilipinas. Follow-up question, Yusek. Vietnam has reached an agreement po with the US na lower po yung tariffs nila to 20% from 46%. And next week, Secretary of State Marco Rubio will visit Malaysia to discuss tariffs. Meron na po bang, ano po ang pag-uusapan nila doon na concerned ang Philippines? Kasama na po ba doon yung negotiations din natin? Sa ngayon po ay wala pong naibigay na detalye sa atin patungkol dyan, pero definitely po ang pag-uusapan dyan ay para sa ikabubuti ng bansa natin at ekonomiya. Thank you, Yusek. Thank you, Chloe. Next is Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ay ma'am, hingi lang po ng palace reaction. Former President Duterte's legal team is seeking to submit before the ICC yung report po ng Senate Committee on Foreign Relations on the former president's arrest. They say that the report will prove that the arrest was the result of a whole-of-government approach to bring down the Dutertes and result of political maneuvering designed to politically cripple his family. Reaction lang po. Yes, for the fees, he has allegedly been demanding from his client, former President Rodrigo Duterte. He should do better than that. He should concentrate on his defenses. He should concentrate on the allegations and admissions of the former president of his killings and that he ordered the killings of some people in relation to war on drugs. And he also admitted that he will double the EJK killings once elected as a mayor. He should concentrate on that. That is supposed to be part of his defense for his client. He should also remember that this case was filed as early as 2017. So wala pa po si Pangulong Marcos, ang administrasyon na ito, para po ibintang ang mga ganitong klase sa kasalukuyang administrasyon. So, dapat mas pagbutihan pa po niya ang pag-research ng kanyang mga facts para po hindi po siya maligaw. So, ibig sabihin, ma'am, wala po kayo nakikita na weight na maibibigay itong report ng Senate Committee on Foreign Relations sa ongoing case ni dating Pangulong Duterte? Baka maging negatibo pa po sa kanila. Bakit po? Kung makikita po siguro ang pag-iimbestiga doon at makikita kung paano ito ginawa, siguro hindi naman po bulag ang ICC judges para makita kung ano ba talaga yung maaaring naging katotohanan dito. Yusek, good morning po. Yusek, kamusta na po yung preparations na ginagawa ng Pangulo para sa kanyang fourth SONA? Opo, ang sabi po sa akin hanggang ngayon pa ay nagpe-prepare pa rin po at kailangan po na maging mas maganda ang pag-uulat sa taong bayan patungkol sa kanyang mga naging proyekto at mga achievements. So, Yusek, and accomplishments. Can you provide us at least parang sneak preview nung asahan natin sa July 28? Sa ngayon, wala pa po ako mabibigay na detalye. Baka po sa susunod na mga linggo, makapagbigyan na po ako. One last lang on my part, Yusek. Reaction po ng Palas doon sa Designated Survivor Proposed Bill ni Senator Lacson? Siguro buuin po muna nila para po magkaroon ng tamang reaksyon ang Pangulo at ang administrasyon dahil kung wala pa pong nakalagay kung anumang provisions, mahirap pong sumang-ayon at humindi. Salamat po, Yusek. Thank you, Alvin. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Tanong ko lang po kung may napipisil na po ba o napupusuan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging susunod na ombudsman kapalit ni Ombudsman Martires? At ano po ba yung mga requirements o quality na nais ng Pangulo para sa isang ombudsman?
Yan po ay nasagutan natin noon, pero sa kasalukuyan ay wala pa pong natatanggap na shortlist ang Pangulo. At katulad ng ating sinabi, dapat po isang matino, matapang, fair. Yun po ang mga pangunahin. Ilan lamang sa mga pangunahin na dapat na magiging isang katangian ng isang public servant. Hindi lang ng ombudsman, lahat ng public servant. Thank you, Ann. Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Ma'am, si Mrs. Zimmerman mentioned na butot balat na daw si former President Rodrigo Duterte. Do you think this is a cause of concern considering that the investigation about the alleged human rights violations still ongoing? Sa napanood po natin na pagsasalita ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, sinabi niya na pumayat, yes, pero mukhang healthy, ayon sa kanya. At he's okay. Ang sabi pa nga daw ng dating Pangulo ay, you go home. I'm fine. I'm okay. So, at hindi na daw siya nag-take ng medicine. No? Parang maintenance. So, it's good for him, according to Ma'am Elizabeth Zimmerman. At yun din naman ang ibinalita ni VP Sara ng Vice Presidente kanina yatang umaga. So, saka mas maganda po talaga na natitignan naman po ang kanyang kalusugan doon mismo sa Dahig. So, hindi naman po pababayaan ang Pangulo, ang dating Pangulo doon. So you don't see this as a cause of concern given the situation? Sa ngayon po, dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise.